issue and challenges in language and culture here in the Philippines. I'm your host, Cecil Hernandez, together with Elika Andino and Rancal Maningat and Saira De Castro. We all know naman na we have 170 language here in the Philippines. Kaya napaka-diverse ng ating kultura. Pero kasama rin dito ang mga issues and challenges na kinakaharap. First, yung language diversity and national unity. And the second is English as prestige language. And the third is yung challenges in implementing mother tongue-based and multilingual education. Okay, thank you. So, first we will talk about language diversity and national unity. Okay, in your own opinion or perspective, how does language diversity impact Filipino sense of belonging and connection to each other? In my own opinion, na-express ng mga Pilipino yung values and experiences nila kapag nakikipag-usap sa ibang tao na katulad ng language na ginagamit nila. So, yung mas nauunawaan, mas gusto ng, para sa'yo, mas gusto mo yung, kasi yung language, parang mas nagkakaunawaan kayo. Okay. How about you? Sa akin naman, syempre, may pagkakaiba. Meron tayong pagkakaiba ng wika. Syempre, pag magkakaiba tayo ng wika, meron tayong pagkakakilanlan para mapaunlad ang kanilang wika at sa mga rehiyon na yun. Tapos nagdudulot din yun ng hamon ng pambansang pagkakaisa. Tapos sa paggamit ng Pilipino bilang isang wika, nagkakaisa ang papel na ginagampanan ng Ingles sa pandaigdigang komunikasyon ay nagbibigay ng mga tulay na nagpapahintulot sa mga Pilipino na mapanatili ang pakiramdam ng connection. Tapos yung isa't isa pa man doon sa kanilang linguistic din. So, para sa akin naman, language is language diversity in the Philippines strengthens regional identity. So, as people feel connected to their heritage through language like Cebuano or Ilocano. So, ngayon pa man, maaari din itong lumikha ng mga hamon para sa pambansang pagkakaisa. So, bagamat nakakatulong ang wikang Filipino na maging tulay sa komunikasyon sa pagitan ng mga rehiyon, ang mga nagsasalita naman ng hindi gaano ginagamit ang wikang Tagalog ay feeling nila ay parang bang hindi sila belong or hindi sila kasama. So, for example, may get together sa isang pamilya, tapos may mga taga-Bisaya, ganyan, or sa ibang lugar sila na naninirahan. So, nadumayo sila dito sa Batangas. So, alam naman natin na ang wika ng Batangas ay wikang Tagalog, murong Tagalog. So, sila, pag pupunta sila dito and makikipag-usap sila sa mga kamag-anak, feeling nila hindi sila belong kasi iba yung lengguwahe nila. Yun para sa akin. So, overall, language diversity both enrich the Filipino identity. No? Yes. So for you, what are the advantage and disadvantage of having English as a prestigious language? So, para sa akin kasi, as may negosyo ng business, so, yung advantage noon is yung nakakapag-usap kayo. Kasi yung may-ari kasi, foreigner, so mas nagkakaunawang kayo. Lalo na ngayon, alam naman natin na ang English ay talagang ginagamit. So, ang disadvantage naman is, alam mo yung parang, yung wika natin is napapabayaan na, parang, lalo na sa mga bata ngayon, parang wala na halos marunong mag-Tagalog. Kasi, alam mo na, nanonood sa
sa YouTube. So, puro English na lang na English. Yun yung disadvantage naman ng as English, yung prestigious language na is English. Yun. Parang papabayaan na yung wika natin. Para sa akin, madaming benefits at marami din namang disadvantage. Para sa akin, yung benefits niya is yung global communication kasi pwede kang mag-travel abroad, tapos sa business nga, tapos yung pati sa education na din. So, yun. Tapos yung disadvantage naman niya para sa akin is yung inequality ba? Yung parang, kasi yung mga hindi marunong mag-English, parang para sa kanila disadvantage yun. Parang tingin din nila sa marunong mag-English is parang napakaano ko sa lipunan. Tapos yung mga marunong, oo. Parang yun na yun ngayon yung ano nila, perspective. How about you? For me naman is yung economic opportunities. Hindi pala. Cultural influence na lang. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, madami na yung nababago. And yung mga, kunyari, yung mga lingwahe na, nakakalimutan na natin, hindi na natin na parang naaalala yung mga language na native na inaalagaan natin. And then, sa disadvantage naman siguro yung language barriers. Kasi ngayon, syempre, hindi naman lahat marunong mag-English, hindi naman lahat nakakaintindi. Yung iba nakakasabay lang kasi minsan, kunyari sa Korean drama, syempre nakakasabay ka doon sa subtitle. Pero sa atin naman is hindi ka makakasabay kasi hindi naman naiintindihan yung language na yun. So, ayun nga, napakaraming advantage and disadvantage ng pagsasalita ng English. Pero, hindi dapat natin kalimutan yung sarili natin. In your opinion, what do you think is the biggest challenge in implementing mother tongue-based multilingual education in school? For me, the challenges siguro na kinakaharap ngayon is yung curriculum development. Kasi kung makikita natin ngayon, sobrang dami ng pagbabago na hindi naman na ng mga bata, parang hindi nila na-i-imply mismo sa sa pinag-aaralan nila. Tapos yung mga, kunyari, for example lang, sa science, kasi di ba sa science, ang dami natin yung mga first year, yung mga earthquake, yung mga sina Aristotle, gano'n, by grading yun. Tapos ngayon naman, ang dami niya din binago sa curriculum natin, ang hindi naman kaya ng mga bata. Kung paano ba nila iintindihin ng bawat subject, kumbaga, mahirap na lang pahirap. Hindi nila maintindihan talaga. So, for me naman, nagkakaroon ng
challenges. The most pressing of this is the lack of sufficient resources and adequately trained educators. So without access to quality teaching materials in local languages and teachers who are both fluent in mother tongue and skilled in modern pedagogical techniques, it becomes difficult to ensure effective learning. So furthermore, the resistance to MTB MLE in some communities where the national or official language is perceived as more valuable for further success adds on another layer of complexity. Hopefully, this gave you new insight and perspective on issues and challenges in culture and language here in the Philippines. So, I hope you enjoyed this episode. Thank you for listening. Bye!